Hello guys! Good morning! So alas 10 na ng umaga dito sa Finland mga guys. At today, ang gagawin namin ng aking asawa ay magbibinta kami ng mga buti guys. Oo! May pera sa buti. Mangbabasura kami ngayon. Charis. Joke lang. Nandito kami sa bahay ng kapatid ng asawa ko guys. Kasi kukunin namin yung itatapon na sana nila sa basura ng mga buti mga guys. Kasi nga nahiya sila magbintas. Hello, kamo! So guys, ito yung bibinta namin. Sabi ng asawa ko guys, huwag na nilang itapon kasi kami na lang ang magbibinta kasi ganun naman ang ginagawa namin. Pag may mga buti na na binibinta namin sa store. So ayun, papunta na kami sa store. So ganyan guys, pag nagbinta sila dito sa Finland, ihuhulog na nila dyan, tapos pipindutin mo na lang para kunin yung receipt. Tapos may mga pinasingit kami kasi sobrang dami sa amin, tatlong bag, tapos kanila mga maliliit lang. So ayan, tulog kayo siyang call nyo. So, alam niyo ba guys, na dito sa Finland, yung mga buti nila na may mga pera na pinibalik sa store at ibibenta, nila yan, iniipon nila yan mga guys, tapos binabalik nila sa store, pinibinta nila dyan. So, sayang din kasi guys, kasi may mga 40 cents, 30 cents, 20 cents, so pag naiipon yan, marami din yan. So, reveal ko sa inyo mamaya guys kung magkano ang nabinta namin mga guys, no? So, ayan na yung resibo namin mga guys, may 14 euro, 8 euro, so 75 euro lahat guys. So, 4,000 sa Pilipinas, sa Philippine money. O diba, napakalaking halaga na yun mga guys. So, ayun na nga guys, pumunta na agad kami dyan sa mga wine kasi wine lang ang gusto ng kapatid ng asawa ko mga guys. Yun lang ang hinihinga niya sa binta. At pagkatapos ay pumunta na naman agad kami sa Asian store mga guys. So, it's my turn mga guys. So, mamimili ako ng makakain ko mga guys like bigas, munggo, pansit, mga vegetables mga guys ang bibilihin yun ko dyan. Pero yung mga wet product hindi kasi alam ko na sobrang Diyos ko Lord, siguro yung iba dyan expired na kasi alam nyo na Thailand, so galing sa Thailand, so yung iba matagal na mga guys, hindi na fresh. Kaya hindi ako bumibili ng mga wet product dyan. Mga mga dry goods. Bumili din ako ng palaya guys kasi na-miss ko na yung ampalaya. Basta yung mga kailangan ko sa bahay na mga seasoning, pansit canton, sinigang mix. Bumili din ako ng luya, gabi. Meron sila guys dito sa Finland. Yung, Bisaya ba, bisol. Ganyan. Bumili din ako mga guys. Bawang, tsaka sibuyas, tsaka dahon sa sibuyas. Yan yung mga binili ko mga guys. Bumili din ako ng spa mga guys, luncheon meat, mga dilata, mga sardinas, ganon. Meron sila dito. Ayan, ligo, mga ganyan. Yun yung meron sila dito mga guys. Yeah, this one my love. Wow, you find it. Naghanap din ako ng kangkong guys para sa aking sinigang, malunggay para sa tinulang manok, dahon sa sili or siling green, pero wala sila dito mga guys. Siguro wala sa Thailand yung mga malunggay or siguro kangkong meron pero wala silang stock. Pero malunggay parang wala sila. So ayun, nakakita ko ng munggo. Kumuha rin ako ng munggo kasi nagugulay din kami minsan mga guys. Kasi mahirap na kung puro karne lang. Is this one my love? No. This one. Alam nyo ba guys na dito sa Finland, sa mga Asian store, sobrang mahal ng bigas mga guys. No, 5 kilos lang yan guys, Jasmine. 25 euro na mga guys. So, sa Philippine money is 1,500. So, ginoo ko. Sa 1,500 mga guys, oy, sa Pilipinas, kalahating sakong bigas na yan mga guys. Mga 23 kilos. So, mahal talaga dito sa Finland mga guys. So, ayan guys, pauwi na kami. So, happy na si Inday kaya nakabili na sa kanyang mga gustong bilhin, mga Filipino food. Time check mga guys, it's 9:30 in the evening diri sa Finland mga guys. So, sobrang liwanag pa rin mga guys kasi nga summer na and hanggang alas 12 is may araw pa rin siya mga guys. Nagutom ang inyong angkol og Inday nini no, so magano lang ako ng pizza. Iinitin ko lang siya ng mga 20 minutes sa oven at lagyan ko lang siya ng pineapple at saka cheese. Kasi paborito ng asawa ko yung cheese. Habang nagluluto tayo ng pizza mga guys, no, chikahan ko muna kayo mga guys. So, alam nyo ba dito sa Finland mga guys na napaka-disiplinado ng mga tao dito sa Finland guys pagdating sa kanilang mga basura. Nakasegregate yung lata, buti, yung mga babasagin, at saka yung mga plastic buti, malata sa di malata, ganyan,
separate yan guys. Iba ang area sa malata sa di malata, iba din ang area dun sa mga lata at saka buti. So hindi talaga sila maghalo-halo mga guys, no. So napakadisiplinado talaga nila dito mga may guys sa Finland. Grabe, napaka-organized ng bansa nila. Hindi ko alam pero ano talaga ako guys, napahanga ako kasi sa Pilipinas kasi kahit nasabihin mo ang mga tao na ihiwalay ang malata sa di malata, talagang hinahalo lahat talaga mga guys. Hindi naman lahat, pero mostly talaga. Lalo na pag nasa mga public area. So kahit kung hindi sila makakita ng basura, tapon lang dito, tapon doon. Pero dito sa Finland, hindi. Kung hindi sila makakita ng basurahan, dadalhin nila sa bahay o ilalagay nila sa sasakyan. At saka, pero dito sa Finland, mostly kasi may mga basurahan talaga sa mga nila, public area. Hindi ko naman minamaliit ang Pilipinas mga guys. Of course, bansa ko yan, mahal ko ang Pilipinas. Pero na-compare ko lang based on my experience lang kasi. So, kung sa Pilipinas mga guys, sobrang daming ipis, daga, mapasabahay o mapasalabas ng bahay, sa kanal, o kung iba-ibang mga insekto, sobrang kadami-dami. Dito sa Finland, wala kang makikita mga guys. Kaya nakakahanga talaga guys. Wala kang makikita dito sa loob ng bahay or sa labas ng bahay. Kahit kanal or imbornal, wala kang makikita dito mga guys. Wala kang makikita ang mga daga nagsitakbuhan. Wala. Siguro siguro din sa klima ng bansa nila. Pero kahit pa, sobrang linis talaga nila guys. Napakadisiplina ng mga tao dito. At ito pa guys, pagdating sa mga food, like bibili ka ng chicken, pork, or kahit anong meat mga guys, pag yan niluto mo ngayon at natunaw na, hindi mo na yan pwedeng ibalik sa freezer at ipo-frozen ulit. Kasi iba ang nila dito. Maari ka daw mapopoison pag ganun. So dapat, pag binili mo siya at lutuin mo na siya lahat. Hindi mo siya pwedeng i-melt tapos yung kalahati itira mo siya sa freezer. No, hindi. Kasi yung karne nila dito within 1 day lang or 2 days ba yun na pwede mo siyang gamitin or 3 days, mga labing dugay, mga 3 days. Pero sa Pilipinas, i-compare ko na naman pagdating sa hygiene, bagsak talaga, no? Kasi sa mga maliliit pa lang na palengke, ay grabe na. Walang kalamig-lamig yung karne na kadlawon pa lang ibutang na sa tindahan tapos iligpit mga 10:00 na sa buntag nya ibalik balik sa freezer tapos kinabukasan display ulit, 'di ba? So dito hindi ganun mga guys. So sa personal hygiene nila dito guys, grabe sila talaga. Napahanga na ako talaga. Ready to eat. So ayun guys, done na yung pizza. So kakain na kami guys. Lagi kaming ganito mga guys kapag nagugutom kami sa gabi. Kaya nag-i-stock kami ng mga pwedeng madaling lutuin at madaling kainin sa gabi mga guys. Siguro pag ganito na lang lagi, siguro hindi na talaga ako papayat mga guys. Palubo na talaga ako. So ayun guys, samahan nyo kami. Can you push this here? Push. Pull. Pull. Today we learn English. Pull it. Pull it. Are you pulling? Oh my god. Is this yummy?